Hey class, this is Sir Japes and you're listening to the Sunny Side Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Welcome to another episode. And kung pinapanood nyo to sa YouTube, ayan, outdoors tayo for today. Ang ating scrambled thought na bibigyang liwanag is ito, very common na katanungan to ng mga estudyante. Lalong-lalo na sa comment section sa TikTok account natin. Ang daming nagtatanong, Sir, kailan ba ako mag-exam for college? Kailan ba ako mag-exam for college scholarship? Yan. So yung dalawang bagay na yan. Hindi ko alam bakit litong-lito kayo. Pero valid pa rin naman yan. Yung problema na yan. But hopefully, di ba, yung mga schools natin, natutulungan nating ipaintindihan sa ating mga estudyante. Especially pagdating sa mga scholarships. Kasi, yan, iba-iba din yung timing yan, di ba? And para dun sa mga financially challenged na students, it's a big thing, di ba? Na dapat alam nyo kung kailan nyo aabatan yung mga deadlines, di ba? Ng mga scholarships na yan. By the way, you can listen to this podcast. You can watch it through YouTube. Pwede nyo rin siya mapakinggan through Spotify. Ina-upload ko rin yan dyan. And then, ang suggestion ko lang for this episode, okay din na nasa YouTube kasi meron tayong ipapakitang visuals later on. Okay? Para mas maging klaro, maipaintindi natin ano ba yung timing, di ba? Ano mga entrance test and also mga scholarships. So, una natin pag-usapan is yung normal flow, yung normal na process pagdating sa pag-a-apply, pagdating sa college. Unang-una sa lahat, definitely, merong concept ng application, okay? Valid naman yung mga tanong ng mga high school students natin kasi nga naman, nung high school tayo, di ba, nasanay din tayo na normally wala namang exam pagpasok doon sa high school. O kaya naman kung may mga exams na ginagawa, let's say, mga scholarship within school, kumbaga, parang basta enrollment period, pumunta ka dun sa school, yun na, bibigyan ka na ng exam. Pero ito yung tandaan nyo, kung mag-a-apply kayo pagdating sa mga big universities, kailangan pinaghahandaan siya kasi sobrang daming applicants. And that's, of course, the way of the schools, the universities, to handle, di ba? Yung ganito karaming volume ng estudyante. And to give you some numbers, ang pinakamaraming applicants usually is sa PUP and UP. So at least sa PUP, recently around 125,000 ang nag-apply. And normally, ang pumapasa dyan, nasa 10,000 to 12,000. So sabi mo ng, nasa 10%, ganyan, di ba, ang passing rate for PUP. And then the other one is for UP, malaki din ang volume ng applicants dyan. So recently, yung nagdaang UPCAT, last year, roughly 135,000 ang applicants. And out of that, 18,000 lang ang pumasa, which is 13%. But actually, this 13% is 6% higher than the previous year. So, it means tumaas ang passing rate ng UPCAT. Okay? So, yun yung tatandaan nyo. Pagdating sa mga malalaking school na to, merong proseso ng application. Mag-a-apply ka muna and siguro majority naman sa inyo aware na ngayon ay online application na kadalasan, di ba? Nung time namin, so talagang pa yan, de papel pa kami. And then ilalagay mo yan sa envelope, ipapadala mo through LBC or pupunta ka sa mismong office ng school para ipadala yung application form mo. And if isipin nyo sinusulat kamay talaga namin yon, which is actually mas prone pa sa error. That's also one of the things na gusto ko i-point out. Ang dami sa inyo, pag nag-a-apply, ang dami pa ring maling i-input pagdating sa sa mga forms. So, hangga't maaari, 'di ba? Less or walang error at all. Kasi iwas hassle din 'yan. Okay? Now, of course, you have to wait hanggang sa mai-release nila yung results, and then based on the results, pag nakapasa ka, then that's when you can proceed dun sa mismong pag-e-enroll, 'di ba? Okay, which has another process. The other one is on scholarships pagdating sa college. So, sa scholarship, may mga nagbibigay ng scholarships na tipong magpapasa ka lang ng requirements and then i-assess na nila yon. Depende sa sinet nila na criteria. Meron din namang mga ibang scholarships na nagre-require ng examination. So kapag pumasa ka sa exam na to, tsaka ka lang magiging scholar nila. Okay? Yung karaniwang question na nababasa ko or even mga nagsasend ng message sa akin na estudyante, Sir, kapag pumasa po ba ako dito sa school na to, automatic
ano na ako dun sa scholarship na ganito. Hindi siya ganun, okay? Unless nasa state university ka like UP or PUP na may free tertiary education na. But keep in mind na iba yung exam for the application sa school and iba din yung exam for the scholarship. Okay? And same thing din, hindi ko mo nakapasa ka sa scholarship exam is makakapasok ka na dun sa school na gusto mo. Dapat naipasa mo rin yung exam na yun. Okay? May ilan dyan, meron ding mga interview process pang nangyayari. So, depende talaga yan sa sineset. Kasi itong mga scholarships, magkakaiba yung nagbibigay naman yan, di ba? Pwedeng mga government scholarships, pwede rin mga private organizations na nagbibigay ng scholarships. Ang goal ng episode na ito is mabigyan klaro nga kung ano yung usual na timeline, di ba? Pagdating sa mga ganitong entrance test and scholarship examination. So, kung nasa YouTube kayo, meron ako ipapakitang visuals dito. And ang plinat ko lang muna dito for now, dahil limited lang din yung time natin and resources for now, is at least yung mga big universities and mga malalaking scholarships. Scholarships na pwede nyong applyan and abatan. So, very helpful itong episode na to, especially sa ating mga grade 11, grade 12 students, di ba? Okay, so kung titingnan nyo itong ginawa nating small mapping dito, unang-una na dyan is yung UP. Ito yung isa nyong tandaan. By the way, yung color coding dito. So, inestimate ko lang to and chinek ko rin in terms of the DepEd calendar. Normally, matatapos yung school year nyo ng sabihin na nating March or April, mid-April timing. So, yan yung time na grade 11 kayo. And then normally yung grade 12 nyo, di ba, pasukan, magsisimula ng July o kaya pa August na. And then first year college will usually start August-September timing. Okay, provided na hindi ito mag-change in the next few years, then more or less ganito yung itsura. So, ang una yung tatandaan, and isa rin to sa observations ko, is si UP yung unang nag-a-announce in terms of application ng entrance test. So, UPCAT. And they will announce roughly March timing. So, March to April timing yan. And then, tandaan nyo, usually isang buwan, isang kalahating buwan bago mag-deadline. So, ayan, meron akong mga icons na nilagay. This is the start of application. And then yung pangalawa is the due date ng application. Okay? And ang suggestion ko sa inyo, huwag kayong masyado magre-rely sa extension, di ba? Mas maganda na mas mahaba yung time nyo ng preparation, pag-fill out ng forms para iwas mga error, di ba? Para iwas hassle. And then, kung mapapansin nyo dyan, pagdating ng, let's say, mid-April, August timing, mid-August, minsan early or mid-August timing, dyan na mangyayari exam. And then, matagal yung waiting period pagdating sa UPCAT. So, bandang April, May, na kung saan patapos na kayo ng grade 12 nyo, dyan kayo makaka-receive ng results. Okay? And it's also because of the volume of the applicants, di ba? Sinabi ko sa inyo kanina na more than 100,000 yung mga nag-a-apply dyan. That's why it really takes time. Okay? So, the next one is PUP, na sobrang laki din ng volume ng applicants nito. And ginawa ko siya ng like 2 routes here. Okay? So, yung big campus niya, which is I think Santa Mesa, normally yan yung mauuna na nagsisimula ng mga November, nag-a-announce na yan. And then by December, end of application, kaya yung exam pwedeng mangyari by January or February. Okay? Tapos, I think may ilang pang yung mga sumunod na malalaking campus nila nagpapa-exam by March. Okay? So, kumbaga may tranches yung exam dates nila. And then, the other one, may another application na nagsisimula around Jan timing. So, para ito sa mga mas maliliit na campus. Okay? And then, ang exams naman yan, pumapatak ng mga March, April. So, I would say lower volume na ito ng applicants sa iba't ibang campus niya. Kaya, mas late ng konti kumpara dun sa bigger campus ng PUP. And then, you can see from here, around June and July timing, dyan nalalabas yung results ng PUPSET. Okay? Next one is Ateneo, LaSalle, and UST. Kung mapapansin nyo dito, ayan, I think same lang din ang way kung paano nyo iintindihan itong mapping na to.
just take note on Ateneo. What we noticed is meron silang parang second batch ng application din. And then it happens, so yung first is around July, and then susunod is around November, December timing. Okay? So, sa mga na-research ko, na mga nagdaang exams nila, let's say for example, may mga applicants na hindi na-accomplish yung forms, di ba? Hindi nila natapos during the batch 1 period. Meron pa silang window on the batch 2 na period para tapusin yun and eventually makapag-exam. Okay? And then, the same with Lasal, ayan, meron ding iba't ibang dates in terms of the exam. Itong DLSU na entrance test. I think minsan nagpa-facilitate pa nga sila ng parang special exam para lang ma-accommodate yung iba pang applicants. And then si UST, of course, hindi ko naman mapaplat lahat ng details. Pero kalat yung exams nito from October, November timing up to Jan-Feb timing. And the reason behind this is also kapag marami kang testing centers, di ba? Kaya yan ginagawa ng mga malalaking universities. But as you can see, in terms of the results release, normally dyan yan sa May, June timing lalabas. Okay? So klaro tayo pagdating sa college entrance test. Malakas kayo sa akin kaya ako plinat yan. Pero ganyan kayo mag-isip. And ayan, para hindi kayo malito, pwedeng yung i-share to sa mga kaklase nyo and sa mga kilala nyong mga nasa grade 11 or grade 12 right now. And then, meron akong ilang nilista dito na malalaking scholarships. Number 1 is the DOST scholarship. Si DOST, mag-a-announce yan October-November timing. Tapos November to December, dyan matatapos yung application period. And then, ang exam gaganapin lang yan by April. Okay? And then, lalabas na kagad yung results by June, July timing. So, tignan nyo rin yung tignan nyo din in terms of the length ng preparation. Kung mapapansin nyo, nasan dyan yung mga exams na may mahaba kayong preparation timing. Normally yung UPCAT. Let's say April to July, pwede na kayo mag-review. Diba? Ganon din si DOST dito. Okay? Actually, as soon as mag-announce na sila na start na application, pwede na kayo mag-start mag-review para at least maging kampante kayo pagdating dun sa exam. Okay, the other one is CHED. Itong CHED na to, let's see if we can have one episode wherein we can double-click about the scholarships of CHED. Kasi maraming scholarships ang CHED, di ba? Merong merit program, and then alam ko meron din parang may pagka-study now, pay later type, merong parang tulong-dunong, merong Unifast. So iba-iba to. Nung college ako, isa to sa scholarships na in-applyan ko. And one thing unique with the CHED scholarship, kung mapapansin nyo sa plinat nating table, wala itong examination. Ang mangyayari lang dito sa CHED scholarship, so again, may iba-ibang CHED scholarship. And then, kung saan yung applyan nyo, pasa ng documents, okay? Then, i-evaluate nila yon. So, nung time ko, I think ang basis is yung NCAE results. I don't know kung right now meron pa rin NCAE ba ang mga junior high, senior high, di ba? Yun yung basis namin dati. But again, hopefully we can have one episode to really double-click on the CHED scholarships. I think very helpful to, if ever. Kasi malaking tulong talaga ang CHED scholarship din aside from the DOST. Kasi yung sa DOST, of course, since it's from Department of Science and Technology, nakafocus talaga siya dun sa mga science-related courses, di ba? And syempre, hindi naman natin maasahan na lahat ng estudyante ay pupunta sa mga science-related courses. Okay? And then the other one is SM Foundation. Nagbibigay din sila ng scholarship. SM scholarship, nag-a-announce sila ng mga Feb. And then, March, deadline na yan. Then, pagdating na April, May, ayan na, exam na kayo. Ang isa ko lang ding reminder, by the way, pagdating sa mga ganito, ang alam ko itong SM Scholarship, meron tong parang online yata ito. May mga nagsisirculate kasi na post na parang nagbebenta sila ng ng mga reviewers, ganyan. Reminder lang sa mga estudyante, mag-ingat kayo sa pag-share ng mga ganyan, lalong-lalo na kung
hindi nyo naman material yan. That's one, di ba? And also yung mga nag-aaral sa review center, di ba? Minsan may mga, ano yan, unique code yan per student. And hindi nyo rin yan basta-basta pwedeng pinapakalat. Kasi kumbaga, may rights dyan yung yung review center. So mag-ingat kayo dyan. Possible the intent is makapag-share, di ba? Pero be very careful and magbasa kung ano yung pwede at ano yung bawal. The other one is Aboitiz na nilagay ko dito. And Aboitiz normally April pa siya. And kung and yan, around August, dyan yung malalaman yung results. This Aboitiz scholarship, I think, ang isang limitation lang nito, napansin ko, is parang mga 6 to 7 universities lang. Parang UP Diliman, UP Los Baños, Ateneo Lasal, UST, and maybe 1 or 2 more universities. You can double check. And mapapansin nyo yung timing ng release ng scholarships, ayan, towards papasok na ng taon or ng date or month na kung saan mag-first year college na kayo. Kasi hindi yan yung tipong bago ka pumasok day one ng first year college mo, meron ka ng allowance. Hindi rin yun ganun. So isa lang din yan sa mga dapat nyong isipin as a expectation pag nakakuha na kayo ng scholarship. Okay? So yan yung mga common. So hopefully this cheat sheet, kumbaga, is very helpful for you. And pwede nyo yung gawin on your own, di ba? Kung meron kayong mga other schools or other scholarships na gusto nyong antabayanan. That's how you think about it, para at least very mindful kayo pagdating sa timing. Okay? So as we end this episode, I just want to give you a few reminders na pagdating sa mga ganitong entrance test, scholarship application, hindi pwede na isinusubo sa inyo lahat ng information. Ang na-notice ko sa mga estudyante ngayon is parang yung iba sa inyo tamad magbasa. So, nandiyan ang Google, nandiyan ang Facebook, kaya nyo nga i-stock yung mga crush nyo di ba? E di dapat ganun din kayo kabusisi sa pagbabasa and pag-intindi ng mga application process, di ba? Kasi hindi naman lahat pwedeng i-translate into videos na papanoorin ninyo, di ba? Kailangan yung basahin. Karamihan sa mga tanong nyo nasa website na yan and masasagot ng website kung magbabasa lang kayo. Okay? And then another good tip or reminder is pwede kayo mag-follow ng mga groups sa Facebook na kung saan nandun yung mga scholarship alerts, di ba? And ako as as one of the things na ginagawa ko sa TikTok, gumagawa rin akong content to really share kapag meron mga ganitong scholarship akong nalaman para maabot din yung ibang estudyante na, let's say for example, hindi nyo nakita sa Facebook page. But ang reminder lang is make sure na i-validate nyo yung information. Marami rin akong nakikita na halimbawa, may nag-post sa ganitong group, ikakalat na yan. Pero pag pinuntahan mo naman yung official Facebook page ng ganitong organization, wala pa naman pala. O kaya pag pumunta ka sa website nila, wala pa naman pala. Marami na akong nakitang ganyan, so be very careful. And ano yung dapat source of truth nyo? Yung mga groups na to, it's just for alerts para sa inyo. Ang source of truth nyo, pumunta kayo dun sa website ng mismong institution, pumunta kayo sa mismong Facebook page ng organization, doon yung makikita kung tama ba yung information, di ba? So, ayun, be very careful. Even kahit yung mga videos na napapanood nyo, kailangan bina-validate nyo rin yan. But of course, sa mga videos na in-upload natin as much as possible, naman yan, accurate naman yan. Huwag kayong mag-alala. Got you. And, ayun, nasabi ko na rin yung reminder about the reviewers kanina. So, mag-ingat. And you know what? Ang common naman sa mga exams na yan, pare-pareho lang yan. Mga fundamentals ng pinag-aralan nyo ng college, ng high school. So, kapag alam nyo yun, okay na kayo. Solve na kayo. Ganun lang naman yun eh. So, helpful na lahat ng aaralin nyo. Hindi naman tipong magkakaiba per exam sa ganitong school. Sa ganitong school, magkakaiba. Hindi yan magkakaiba. Pare-pareho lang yan.
Ang nagkakaiba lang dyan is the level of difficulty, di ba? Yung iba, mas nadalian sa UPCAT, yung iba, mas nahirapan sa PUPSET, yung iba, mas nadalian sa ESET. Kanya-kanya pa rin yung sa estudyante and depende sa level of preparation mo and depende sa knowledge na meron ka. Okay? So, hopefully, this episode ay makatulong sa ating mga grade 11 and 12 students. And syempre siguro sa mga magiging grades 11, 12 na students din balang araw. And para rin sa, I think, mga nanay or tatay, mga magulang, pinsan na possible makapanood nito. Kasi meron din ako mga nare-receive na messages coming from parents minsan. Ayun. So, hopefully, makagawa tayo ng episode wherein we can double-click on the scholarships with the likes of the OST, CHED, di ba? Para mas ma-understand natin ano ba yung differences ng mga ito. So, let's see. Shout out sa DOST or CHED, or pwede rin UP, PUP. We are open for any collaborations, di ba? Para matulungan natin yung mga estudyante natin so we can really disseminate correct and accurate information habang tinatahak nyo itong journey from high school to college. Okay? Ayun lang. So, kung meron kayong mga naisip na topic in the future na gusto nyong pag-usapan sa podcast na ito, pwedeng nyo yung i-share sa comment section. Alright, that concludes our episode for today. Highlighting this nakakrochet na egg. This is the reason kaya nga siya Sunnyside Podcast para sa ating lahat. So, another scrambled thought ang ating nabigyang linaw sa ating episode na ito. So, hopefully nakatulong sa ating mga estudyante. My name is Sir Japes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.